Sakit-sakit. Dito, sobrang sakit yung parang... Aprilyn Fernandez na upload papuntang Hong Kong. May naalala ba kayong kagaya nito? Kung natatandaan nyo, pupunta din sana ako ng Hong Kong, na upload din ako. Dati din siyang OFW na kagaya ko, parang Saudi din yata siya eh. So napanood ko itong video niya no, na umiyak siya kasi nga na-upload daw siya. Parang may nag-sponsor din sa kanya at linebre siya papuntang Hong Kong. So same thing din sa akin, gi-sponsor ako ni Madam dati no. Shoutout sa Madam. Kaso nga lang na-upload tayo. Ako naman hindi ko first time mag-tourist kasi last 2023 nakapag-tourist ako pumuntang Korea kasi nga inisponsoran ako ng kapatid ko. Itong reaction ni Aprilyn na nainis siya, nagalit siya, normal lang yun kasi siyempre tao lang naman tayo. Ako din naman, nainis din naman ako, nagalit ako kasi iniisip ko, ano bang tingin nyo sa akin? Walang pera. Din ba, parang naka-underestimate, bakit hindi nyo ako papayagang mag-tourist? So ako kasi parang kampante ako kasi di ba ang dami-daming pumunta ng Hong Kong, tapos parang ang bilis-bilis lang pumunta doon. So hindi ko na talaga inisip na kailangan ganito, bla bla bla, may ganyan pala. So hindi lang siya enough na meron lang mag-sponsor sa atin. Kasi hahanapan tayo ng document, yun ang na-experience ko. So yung nag-sponsor sa akin, taga Canada, tapos papupuntahin niya ako ng Hong Kong kasi nga gitreat niya nga ako para mag-tourist. Kailangan din may papel akong pinanghawakan kung sino yung nag-sponsor sa akin. Yun ang pagkakamali ko kasi hindi ko naisip yun. Hindi ko naalala na nag-tourist naman ako ng Korea dati, may papel din akong hinawakan. Kasi nga ang Hong Kong malapit lang tapos parang ang dami-dami nakakapunta. So feeling ko hindi masyadong stricto, feeling ko wala siyang masyadong problema. Kagaya sa akin na ex-OFW, so parang questionable din siguro, iniisip nila bakit anong gagawin mo dun. So masaklap nga yung nangyari sa akin kasi parang naka-minus ba? Parang in-underestimate ako ba? Kasi parang alam mo yung tanong niya na anong gagawin mo dun? Wala ka naman trabaho. Parang duda siya ba na anong gagawin ko nga naman sa Hong Kong? Hindi nga niya tinanong kung ano yung pinagkakakitaan ko, may pera ba ako? Wala. Parang dun lang siya nagbase sa passport ko nga, ex-abroad ako kasi galing ako ng Saudi. So parang feeling nila siguro na pupunta ako ng Hong Kong tapos mag-work ako doon, hindi na ako bumalik. Dalawa pa kami noon, sinama ko yung pamangkin ko kasi para may kasama ako doon ba. Yung pamangkin ko, estudyante doon. Ang masaklap noon, yung pamangkin ko na-approve. Ako ang na-upload. Tutusin ako yung mas may kapasidad na mag-travel kasi nga meron naman akong pinagkakakitaan at saka may pera ako kahit papano. Yung pamangkin ko estudyante. Pero dahil yung pamangkin ko wala siyang record na pumunta ng ibang bansa, hindi siya OFW. So parang iniisip talaga nila na baka hindi ito magtrabaho, mag-tourist lang, bumalik lang. Siyempre na-upload na ako so yung pamangkin ko gi-upload na lang din nila. Kasi nga ano magagawin ng pamangkin ko, hindi man siya pwedeng pumunta na siya lang. Normal lang yung nararamdaman ni April, no? Pero normal lang din yung mga taga-immigration na maghanap talaga ng papilis. Kasi kung lahat is papayagan nila na makalabas ng bansa tapos lahat yun hindi na pala uuwi. So di ba magka-problema din naman sila. So hindi ko rin masisisi yung taga-immigration kasi ako mismo sa sarili ko, alam ko na may pagkakamali din ako. Kasi parang kampante ako masyado ba. Yun pala kahit tourist lang tayo at kahit nilibre pa tayo ng kung sino-sino, kailangan meron tayong document na ipipresent at ipapakita. Sobrang excited ko tapos hindi pala nakapunta ng Hong Kong kasi na-upload. So instead na mainis ako, so ang ginawa ko, pumunta na lang ng Boracay. O diba nakapag-Boracay tuloy kami ng pamangkin ko. So lesson learned na yun sa akin na next time kapag gusto kong mag-tourist ulit, so dapat meron akong hinawakan na papers. Wala silang pakialam kung may pera ka or kilala ka ba. Ang sa kanila, kailangan talaga meron kang document na ipipresent. Kaya next time, pupunta pa rin ako ng Hong Kong at malalaman nyo yan pag nandun na ako. Tiyala.